Magandang araw na muli mga boss. I-PMS ko naman itong sasakyan ni customer. Kaya kung ganito yung sasakyan nyo, pwede naman kayo na ang mag-PMS. Una kong gagawin dyan mga boss, mag-change oil ako. Kung makikita nyo, meron akong tatanggalin dyan na dalawang clip para itong cover dito sa ilalim ng sasakyan ni customer matanggal ko. Ayan mga boss, natanggal ko na itong cover ano. Meron pang isang cover yan. Meron din yung clip na tatanggalin ka, ayan yung tinuro ko. Gamit ulit yung plus screw, sikwatin mo ngayon itong clip niya para umangat. Tapos, pwede mo na ngayon hugutin yan. Ayan. Yung binakalak nun mga boss ang sisikwatin mo sa clip. At pag natanggal mo na itong cover, gamit ka ng box wrench sa number 14. Tanggalin mo naman itong drain plug ng oil pan mo. Ayan mga boss, niluwagan ko na yan, di ba? Tapos kakamayin ko na ngayon itong drain plug para mas mabilis ko siyang matanggal at mapatulo ko na itong langis. At pag kaunti na lang yung tumutulo, pansamantala, ibabalik ko muna itong drain plug. Tapos gamit ulit yung box wrench, hihigpitan ko yan. Pero alali lang muna dahil nga sa ipa-flashing ko muna itong makina. At ang gamit kong pang-flashing dyan mga boss, gaya ng dati, yung paborito kong gamitin, itong Rev X40. Ayan mga boss, kung mapapansin nyo, marami nagtataka bakit ko daw ginagamit yan, pan-diesel yan. Alam nyo mga boss, ibig sabihin ng API, yung CF na yan, ibig sabihin yan, pwede sa diesel, tapos may makikita kang slash, yung SF naman, yun naman yung sa gasoline. Ayan ang ibig sabihin yan mga boss. Kaya lang, kung muna-una yung CF, mas priority talaga sa gamit yan, pan-diesel. Pero hindi ibig sabihin, hindi mo na pwedeng gamitin sa gasolina. Pangalawa mga boss, ginagamit ko lang naman yan pang-flashing dahil maganda nga siya para sa akin. Kumbaga mga boss, subok ko na yan. Pag ginamit ko yung pang-flashing, sigurado naman ako na nakakatanggal talaga yan ng malapot na langis na kumapit dito sa loob ng makina. Kaya kung makikita nyo, ginagamit ko talaga siya. At kahit isang sasakyan naman sa lahat ng mga ginawa ko, wala naman naging problema. 90s ko pa ginagawa yan, wala naman ako naging problema o sumbong ng customer na nasira yung sasakyan nila, wala namang ganun. At hindi ko naman yan ipinipilit na gayahin nyo kung paano ko ginagawa. Ang sa akin lang, ganyan ako mag-change oil. Start ko muna itong makina mga boss. Pag napa-start nyo na itong makina mga boss, hayaan nyo lang siyang umaandar ng 5 minutes. Hindi nyo siya kailangan i-revolusyon or kahit ano pa man, wala kang ibang gagawin kundi hayaan mo lang siyang naka-idle na umaandar ng 5 minutes. At pag na-consume mo na yung 5 minutes, tapos ka na, halimbawa, naka 5 minutes ka na, o pwede mo na ngayon i-switch off itong makina. At dahil nga sa na-switch off ko na itong makina, syempre naman, balik ka ulit dito sa ilalim ng sasakyan mo. Gamit yung box wrench sa number 14, luluwagan mo ulit yung drain plug dyan. Pag maluwag na yan mga boss, pwede mo na ulit kamayin yan para mas mabilis mong madrain itong langis. At syempre naman, kaysa naman nagsasayang ka ng oras dyan, tanggalin mo na itong oil filter mo, gamit ka ng oil filter wrench. Itong ginagamit ko oil filter wrench mga boss, ano ko lang yan, gawa ko lang yan. Napakadali lang gawin yan, seatbelt lang yan, tapos kumuha ka ng aluminum na pwedeng magkakasya yung tools na gagamitin mo para maluwagan mo itong handle ng oil filter wrench mo. Ayan mga boss, eksakto yan dyan, itong number 19 na open wrench panluwag ko. Ayan nakita nyo, di ba? Ayan, di ba? Ganyan lang gawin nyo. Pwede kayong gumawa niyan. Pero kung may budget naman kayo, bili kayo ng dalawa. Bigay nyo sa akin yung isa. Joke. Dahil sa natanggal ko na itong oil filter mga boss, gamit ka ng malinis na basahan, punasan mo itong base ng pagkakabitan mo ng bagong oil filter. Dapat malinis yan. At ito namang bagong oil filter mga boss, bago mo ilagay yan, pahiram mo ng oil itong o-ring niya. Protection mo yun mga boss para pag hinigpitan mo itong oil filter, hindi pumilipit yung o-ring at higit sa lahat, hindi siya magkaroon ng leak. At sa paghigpit naman yan mga boss, dahil nga sa maliit lang naman itong oil filter, kung makikita nyo, kinamay ko na lang yan. At syempre naman, huwag niyong kalimutang punasan itong oil filter para pag nag-leak test kayo, madali lang. At pag okay ka na dyan mga boss, balik ka na ulit dito sa oil pan mo. Punasan mo muna itong paglalagyan mo ng drain plug, ng basahan. At pag okay na, pwede mo na ngayon ibalik itong drain plug mo. Ipakapit mo muna yan sa talig niya. At pag okay ka na ulit dyan, tsaka mo ngayon gamitan ng box wrench sa number 14, higpitan mo yan ng maayos. Tapos, punasan mo ulit yung drain plug para pag nag-leak test ka, madali mong makikita kung meron siyang tagas ng langis. At dahil nga sa okay na ako dyan mga boss, dito naman ako ngayon sa cover ng oil filter. Kung makikita nyo dito sa cover mga boss, may itinuturo ako, ayan yung pasobra.
ipasok nyo muna yan. Ayan, ipasok na siya, di ba? Tsaka mo ngayon itulak pataas, tapos yung clip mga boss, itutusok mo lang naman yan. Yung clip, o yan o. Pag naitusok mo yan mga boss, may lock yan eh. Itutulak mo ngayon yung lock niya paangat. Ito mga boss yung itsura ng clip. Ayan o, di ba? May itutulak ka sa ibabaw. Ayan yung maglalak eh. Bali, ipasok mo muna sa butas itong clip mo, tapos yung maglalak sa ibabaw, itutulak mo lang. Dito naman tayo sa isa pang cover mga boss, ano? Same procedure lang naman ang gagawin nyo mga boss. Kung paano nyo inilagay yung unang cover, ganun din dito sa isa pang cover nya. Pag naipasok niyan, yung clip, itutusok nyo lang siya ulit. Ayan o, yun sa butas nya. Ayan, tutusok nyo. Tapos yung lock nya sa ibabaw, itutulak nyo lang. At syempre naman mga boss, dapat yung clip nyo, maayos naman yung pagkakalapat niyan. Hindi siya nakaangat, dapat lapat na lapat siya para sigurado ang yung cover mo, hindi siya bumitaw. Mahal din yung cover mga boss kapag natanggal yan. Kaya ingat kayo. At pag wala ka nang nakalimutang nahigpitan dyan sa pangilalim mo, pwede ka na ngayon magsalin ng oil. At syempre naman, may nakaredy si customer na 1 gallon na engine oil. Ako rin ang nag-recommend yan kay customer. Blaze Racing yan mga boss. At kung mapapansin nyo, dito naman sa API nya, SL, ibig sabihin ng mga boss sa gasoline. Tapos kung makikita nyo, meron siyang slash CF, pwede naman yan sa diesel. Pero ang priority nitong langis talaga dahil nga sa API SL, syempre sa gasoline yan. Pero hindi naman ibig sabihin na pag naisalin mo yan sa diesel engine is masisira yung makina. Hindi naman ganun. Kaya nga meron siyang slash na CF. Na hindi naman siya makakasira pag naisalin mo sa diesel engine. Ganun. Sa pagsalin naman ng oil mga boss, hindi nyo naman mauubos dyan yung 1 gallon. May matitira dyan kaunti lang. Siyempre naman mga boss, every time na magsasaling ka ng langis, huwag mong kalimutang gumamit ng dipstick. Kaya nga yan meron dipstick, ayan ang gagamitin mong panukat para sigurado ka sa isasalin mo na langis dito sa makina mo. Pag okay ka na dyan, naisalin mo na yung oil mga boss, medyo patiningin mo siya ng kaunti, tanggalin ko muna itong air filter nya. Ito yung air filter nya mga boss, ano? Tanggalin mo lang yung dalawang clip dyan mga boss. O, di ba? Grabe na yung alikabok nya dito sa air filter. Pag ganyan mga boss, kung meron ka namang budget, pwede mo na yung palitan. Pero kung wala kang budget, pwede mo yung pahanginan. At ito na mga boss, yung bagong air filter. Nakita nyo naman mga boss, napakasimple ko lang tinanggal itong air filter pagpapalitan nyo. Tanggalin nyo lang dalawang clip dito sa gilid ng cover ng air filter nyo, tapos iangat nyo siya. O pwede nyo na ngayon bunutin yung lumang air filter, tapos sa pagkabit ng bagong air filter, same procedure lang kung paano nyo tinanggal yung luma, ganun din sa pagbalik ng bago. Pag okay na, i-check ko na itong dipstick nya, kung okay na itong sukat ng langis. Siyempre naman, pag nagsukat kayo ng langis, gamit ka ng basahan, punasan mo muna itong dipstick mo oras na binunot mo siya. Tapos, ibalik mo siya ulit dito sa kinalalagyan niya, tsaka mo siya ulit bunutin para makita mo yung tamang sukat na ng oil. O, di ba? Nasa pangalawang tuldok na siya. Ibig sabihin yan mga boss, pwede mo nang i-start itong makina. Pag napa-start nyo itong makina, after a minute, switch off nyo siya ulit. Tapos, sukatin nyo ulit dito sa dipstick. Pag kulang, dagdagan nyo. Dahil nga sa PMS itong ginagawa ko mga boss, dito naman ako sa gulong or sa pangilalim niya magche-check up. Che-check ko muna itong pangilalim niya kung meron siyang sira dito sa tie rod, sa ball joint, sa rack end, or sa lower arm bushing. Siyempre kasama dyan sa i-check ko itong wheel bearing niya. Titingnan ko yan mga boss. Nakita nyo naman kung paano ko siya sine-check up mga boss, ano? Kung paano ko inuuga yung gulong. Dinidemo ko na sa kamay ko yan kung paano nyo siya uugain. Gayahin nyo lang mga boss kung paano yung ginagawa. Kapag nakarinig ka ng ingay o kaya merong kalug dito sa gulong, ibig sabihin yun, may diferensya dito sa sasakyan mo. At dahil okay naman ito mga boss, wala akong nakitang problema, tatanggalin ko na itong gulong para ma-check ko naman dito yung preno niya kung makapal pa yung brake pad o kaya naman kailangan lang siyang linisin. Pero pag manipis na, palit na yon mga boss. At para mas mabilis kang makakakilos mga boss, pihitin mo itong manibela mo papunta ng pakanan. Tapos gamit ka ng socket wrench sa number 14 para maluwagan mo yung dalawang bolt dito sa brake caliper. Dalawa yung bolt na number 14 dito sa brake caliper mga boss, ano? Taas baba yan. Pag naluwagan mo na yung dalawang bolt, pwede mo na yung kamayin para mas mabilis mong matanggal. O, yan ang dalawang bolt na number 14 mga boss, ano? Nakalas ko na siya. Pwede mo na ngayon iangat itong brake caliper mo. Tsaka mo ngayon isunod sa tatanggalin itong dalawang brake pad. Hilahin mo lang yan mga boss palabas dahil wala naman lock yan. At kung makikita nyo itong brake pad mga boss, yung ibabaw niya, matigas na masyado yan mga boss. Kailangan na talaga yan linisin. Kalasin ko ulit itong isa pang brake pad. Ayan mga boss, oh, nakita nyo naman. Gagamit ka lang naman dyan ng sandpaper
para matanggal mo yung tumigas dito sa ibabaw ng brake pad. Pero unahin ko muna itong rotor disc. Ikutin ko yan mga boss, tapos sa gilid niyan didikitan ko siya ng sandpaper para yung kumapit na kalawang dito sa rotor disc matanggal siya or mawas out. Kabilaan yan mga boss. Nakikita nyo naman mga boss kung paano ko siya nililinis mga boss, or paano siya nililihat, diba? Iniikot ko itong rotor disc tapos nakadikit itong sandpaper. Pati itong ibabaw ng rotor disc mga boss, liyahin nyo rin yan kasi kinakalawang din yan At pag okay na, naalihan mo na itong rotor disc, dito ka naman ngayon sa brake pad mo. Kukuskusin mo lang naman ng papel dilihan mo itong tumigas dito sa ibabaw ng brake pad. At mapapansin mo dyan, itong sa ibabaw niya mga boss, dahan-dahang maglalight yung color niyan. Na ibig sabihin mga boss, natatanggal mo na unti-unti yung tumigas dito sa ibabaw ng brake pad mo. Kaya kung makikita mo, nagiging light na ulit yung kulay niya. I-compare ko yan mga boss sa hindi ko pa siya naliliha. Tingnan nyo ito, isa, diba? Medyo dark siya, tapos ito, naglight na. So, same procedure mga boss. Itong isa, lihahin mo rin yan para yung tumigas dito sa ibabaw ng brake pad mo, matanggal mo rin. At nang sa ganon, bumalik na siya sa dati niyang kulay. At pag okay na, bumalik na yung dati niyang kulay, tapos pantay na yung pagkakaliha mo. Dito naman ako ngayon mag-check sa sliding pin. Kung okay naman siya, hindi naman siya stack up, okay lang yan mga boss, di ko na ginagalaw yan. Maliban na lang pag medyo stack up siya, binubunot ko yan para linisan. Tapos gagrasahan ko, pero dahil sa okay siya, gagamit na ako ngayon ng brake cleaner para dito naman sa rotor disc. At pag okay na, nalinis ko na itong rotor disc, o dito naman sa brake pad mga boss, kahit na naliha ko na yan, i-sprayan ko pa rin yan para sigurado ako na kung may kumapit man na malagkit dyan, mawas out nitong brake cleaner. Tapos bago nyo ilagay itong brake pad, siguraduhin nyo naman na tuyo na yan. Bago nyo ilagay itong brake pad na nilinis nyo. Sa paglagay naman ng brake pad mga boss, nakita nyo naman napakadali lang kung kayo ang gagawa, di ba? Itong brake holder at saka itong brake pad mo, iisa naman ang itsura niyan. Itatapat mo lang itong brake pad dito sa brake holder mo, papasok mo lang itong dulo ng brake pad mo dito sa clip niya, tapos itulak mo na siya. Ang purpose kasi ng brake clip mga boss, para pag nagpreno ka, hindi siya magkakaroon ng ingay. Kadalasan yan pag wala kang brake clip, ang maririnig mo dyan pag nagpreno ka, tik, tik, gano'n. Same din siya ng sounds mga boss kapag yung brake clip mo maluwag na rin. Ganon din ang maririnig mo. Pero tama na tayo dyan mga boss. Baka mapunta pa tayo sa TikTok. Ilagay ko na itong brake caliper. Pag inilagay nyo itong brake caliper mga boss, siguraduhin yung maayos yung pagkakalapat nyo dito sa brake caliper holder sa gagaya ng sliding pin nya. Para hindi kayo mahirapan pag inilagay nyo na itong 2 bolt dito sa brake caliper. Pag naipakapit nyo na itong 2 bolt dito sa thread nya, pwede mo na ngayong gamitan yan ng impact wrench mo. Higpitan mo lang yan mga boss ng tamang higpit lang. Hindi naman kailangan dyan yung sobra-sobra sa higpit. Pwede kasing malustred lang yan. At pag okay na ako dyan mga boss, gagamit ngayon ako ng back sense na number 8. Dahil nga sa may kaunting paglubog dito sa brake pedal ni customer, napansin ko nung ni-road test ko, ibibleed ko itong mga preno ni customer. Ibig kong sabihin, itong brake caliper dito sa harapan, yung dalawa, ibibleed ko yan. Sa likuran, ganun din, ibibleed ko rin yan. Palalabasin ko yung mga fluid dito sa preno niya para mapalitan yung fluid dito sa brake master assembly or yung sa reservoir niya. Sa pagbibleed mga boss, kailangan nyo na makakasama, ipapump ni customer yung brake pedal. Tapos, after ng ilang segundo, ipapapermis ko yung tapak sa brake pedal. Ibig kong sabihin, nakadiin siya sa brake pedal. Tapos habang nakadiin siya sa brake pedal, ikaw naman luluwagan mo itong bleeder. Ayan mga boss, niluwagan ko, di ba? Tatapon ngayon yung fluid. Tapos ulitin lang ulit sa pagpump. After a seconds, nakapirmis sa brake pedal, release na ang brake fluid dito sa bleeder. Siyempre naman mga boss, dapat tatansyahin mo rin, baka maubusan ka ng brake fluid. Huwag mo kalimutan magsali ng fluid dito sa brake fluid reservoir niya or dito sa brake master assembly. Nandun yung salinan niyan. At nakita nyo naman, dahil okay na yung pagbibleed ko, inilagay ko na yung cap dito sa bleeder niya. At dahil nga sa wala naman akong nakitang kakaiba dito sa pangilalim ni customer, wala naman akong narinig na lagutok or ingay or sipol dito sa gulong ng inikot ko yan, pwede ko na ngayon ibalik itong gulong. Ganyan lang naman ang ginagawa ko mga boss pag nag-PPMS ako. Hindi ako masyadong sensitive sa mga pyesa. Basta okay yung parts, kahit na hindi pa siya original, pasado na sa akin yan. Basta ang mahalaga, pag nag-check up ako, dun ako sensitive. Kasi nga mga boss, dun mapapagastos yung customer pag nagkamali ka ng check up.
Tapos pinalitan mo yung pyesa. Yun naman pala, hindi naman pala yun ang sira. Di kawawa yung customer. Ayun ang ibig kong sabihin. Lipat naman ako dito sa kabilang side ng gulong mga boss, sa harapan pa rin yan, sa PMS pa rin na ginagawa ko. Siyempre, bago ko tuluyan tanggalin itong gulong, i-check ko muna yan kung meron diferensya dito sa tie rod, ball joint, rack end, o kaya sa bearing niya, kaya iniikot ko yung gulong. Pag okay naman siya mga boss, tutuluyan ko nang tanggalin itong dalawang nut dito sa gulong ni customer. Alam nyo mga boss, 2017 itong model ng sasakyan. 2018 nang magpagawa sa akin si customer, at mula noon ako nung nagme-maintain ng sasakyan niya up to now. Balik na ako sa trabaho mga boss, gagamit ako dyan ng socket wrench na number 14 para maluwagan ko itong dalawang bolt dito sa brake caliper. At pag maluwag na yan mga boss, nakita nyo naman, di ba? Kinamay ko na yan. Tapos itong brake caliper, iaangat ko na siya. Tapos isusunod ko na ngayon dyan itong dalawang brake pad dito sa brake caliper holder. Bubunutin ko na yan mga boss, kung makikita nyo, diba? Ganun lang naman siya kadali pag tatanggalin nyo yung brake pad. At kung makikita nyo itong brake pad niya, kailangan niya na talagang linisin. Siyempre naman, gaya ng dati, ang una kong lilinisin dyan gamit itong sandpaper, itong rotor disc, yung mga kumapit na kalawang dito sa rotor disc, kailangan matanggal mo muna yon. Na pag okay ka na sa paglinis dito sa rotor disc, isunod mo naman dyan sa lilinisin itong brake pad. Tatanggalin mo lang naman yung tumigas dito sa ibabaw ng brake pad mo mga boss, para yung kulay niyan maging light na siya ulit. At pag okay na, nag-light na itong kulay ng brake pad mga boss, compare niya, diba? Kita nyo naman yung pagkakaiba ng hindi ko pa nalinis at nalinis na. Siyempre, lilinisin ko rin itong isa pang brake pad niya. Siguro naman mga boss, nagkakaroon naman kayo ng idea kung paano ko nililinis itong brake pad, kung paano ko siya nililiha. Nakikita nyo naman, di ba? Dapat pantay pa rin yung banat nyo ng pagliha dito sa brake pad. Ako kasi kontrolado ko na kasi mga boss yung kamay ko Sa tagal ba naman na yan lang lagi ang ginagawa ko, kaya napapantay ko sa paglinis itong brake pad. Tapos gagamitan ko na ngayon yan ng brake cleaner after ko siyang maliha, para sigurado ako na ma-wash out talaga yung dumi na kumapit dito sa brake pad. At pag okay na ako dyan mga boss, dito naman ako ngayon sa rotor disc. Importante mga boss na magamitan ko rin yan ng brake cleaner, para kung sakaling may mga kumapit dyan na malagkit, ma-wash out nitong brake cleaner at malinis maigi itong rotor disc. Yun lang naman ang purpose niyan mga boss. Kung kumapit na malangis-langis dito sa rotor disc nyo, kaya may grasa-grasa, ma-wash out nitong rotor disc. Tapos i-check ko na itong sliding pin niya mga boss, okay naman siya, wala siyang stack up or wala namang problema. Hindi ko na yan kakalasin mga boss. Unang-una mga boss, every 6 months chine-check up ko itong sasakyan ni customer. Dito na ako sa paglagay ng brake pad mga boss, nakita nyo naman, di ba, itong brake caliper holder, kaitsura naman itong brake pad, o itatapat nyo lang yung brake pad, tapos itulak nyo na siya dito sa loob ng brake caliper holder nyo, pasok na yan. O halimbawa, ito mga boss, nakita nyo, may gatla dito sa brake caliper holder. Pag naipasok nyo na itong brake pad dito sa brake caliper holder nya, sa pinaka-guide, tulak nyo lang, pasok na. Tapos, pwede mo na ngayon ilagay itong brake caliper mo. Kailangan lang maayos yung pagkakalapat mo ng brake caliper dito sa brake caliper holder mo, para pag inilagay mo nga itong dalawang bolt dito sa taas at sa ibabaw, hindi ka mahirapan. At itong sliding pin mo mga boss, ayan yung sliding pin, ayan yung ginagalaw kong sliding pin, itatapat mo yan dito sa kanto ng brake caliper mo bago mo siya hihigpitan or bago mo ilalagay yung tornilyo. Dapat nakakalso yan. Tapos pwede mo na ngayon ilagay itong bolt na number 14 dito sa brake caliper, para siguradong hindi kayo magkamali mga boss na talagang nakakanto nga itong sliding pin nyo dito sa brake caliper. Isagad nyo na itong bolt sa pagkabit. Nakita nyo diba, isinagad ko na, kinamay ko lang naman yan. Tapos i-final nyo lang ng paghigpit mo gamit yung box wrench mo na number 14 o kaya yung impact wrench mo, ganun yan diba, nakakanto na siya. Hindi na kayo magkamali niyan pag naghigpit kayo. Siyempre naman mga boss, dito sa baba, ganun din ang gagawin nyo. Ihilahin nyo itong sliding pin, ikakanto nyo dito sa brake caliper nyo, tsaka nyo ngayon igay itong bolt. Kailangan mga boss, mag-lock itong sliding pin dito sa brake caliper nyo, hindi siya iikot-ikot. At dahil nga sana ipakapit mo na itong dalawang bolt dito sa brake caliper, o pwede mo na ngayon gamitan niya ng impact wrench mo kung meron kang impact wrench. Sa paghigpit mga boss, dapat yung tamang paghigpit lang. At dahil nga sa nang pinihit itong manibela pakaliwa kanina, meron akong narinig na langit-ngit. Gumamit ako dyan ng penetrating oil. Inisprayan ko itong suspension bushing nya, yung dalawa, yung nasa harap, tsaka yung dito sa likuran. Inisprayan ko yan, pati itong
stabilizer link na pwedeng panggalingan ng langit-ngit kasi nga may joint yan eh, gumagalaw-galaw yan eh, pwedeng panggalingan ng langit-ngit yan, pati itong tie rod at track and mga boss, yung duktukan nila, i-sprayan ko na rin para hindi mahirap luwagan yung nut dahil nga sa kinakalawang na yan. Tapos ipa-start ko itong makina. Yun nga mga boss, dahil sa naging pakiramdam ko nang ni-road test ko itong sasakyan ni customer, yung brake pedal niya may konting lubog siya, kaya i-bleed ko yan. Possible kasi meron niyang hangin. Madali lang naman mag-bleed yan mga boss, di ba? Narinig niyo naman, in-start ko itong makina. Tapos pinabomba ko itong brake pedal, gumamit ako ng number 8 na box wrench, tsaka ako binuksan yung bleeder, nakita nyo lumabas yung fluid, di ba? O ipakita ko sa inyo na binobomba itong brake pedal niya. Ayan, di ba? Lumalabas yung brake fluid habang binobomba ni customer. Tapos pinabomba ko ulit, tapos pirme, release ng fluid dito sa bleeder, tapos pinabomba ko ulit yan. Ganun lang naman ang gagawin nyo mga boss eh. Ibobomba yung brake pedal, tapos ipapapirmis nyo after a seconds, tapos nakapirme, nakadiin sa brake pedal, luluwagan nyo itong bleeder, ganyan sa ginawa ko. O pag naluwagan nyo, sarado siya ulit. O diba, ganun lang. Hanggang sa mapapansin nyo, yung brake pedal nyo, tataas na siya, hindi na siya dahan-dahan lulubog. Kaya lang, habang nagbe-bleed kayo mga boss, huwag nyong kalilimutang check yung brake fluid reservoir nyo dito sa Brake Master Assembly. Ayan mga boss oh, pwede kasing pag sumobra ka sa kakableed, nakalimutan mo mag-fill up dyan, naku po, mas lalaki yung problema mo. Dapat nakaalalay ka dito sa brake fluid reservoir mo, dapat hindi yan matuyuan para hindi ka magkaroon ng problema or hindi madagdagan yung problema mo. Tapos ilagay mo na yung cap niyan kapag okay na yung pagkakasali mo ng brake fluid, babalik ka ulit dito ngayon sa ginagawa mo. Siyempre, ilalagay mo pa yung cap dito sa bleeder. Tanggalin mo muna itong nakalagay na box wrench sa number 8. Siyempre naman, dapat sigurado ka na mahigpit na yung bleeder mo bago mo tinanggal yung box wrench sa number 8. Ano? Tapos yung cap, wag mo kalimutang ilagay. Ayan mga boss. Tapos, pinadiretso ko na yung manibela mga boss dahil ilalagay ko na ngayon dyan yung gulong. Abangan nyo sa part 2 itong video mga boss. Ano? Meron pa akong ibang gagawin dyan gaya nung preno dito sa likuran, yung handbrake niya, yung sukat ng oil dito sa transmission, at syempre naman ang higit sa lahat yung standing ng makina kung okay pa ba, at yung nut ng gulong higpitan nyo ng maayos. Muli mga boss, maraming salamat sa panonood. Sana nakakuha kayo ng idea, at kung maaari, huwag nyo naman sanang kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Salamat!